In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat sa anumang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, O Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan, sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang naririnig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Parangalan niya ako, sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya ko sinabing sa akin, magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ." Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa mga gawa. Sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, binibigyan din ni Jesus ang papel ng Espiritu Santo bilang guro at tagapahayag ng buong katotohanan. Ang mga alagad noon ay hindi pa handang tumanggap ng lahat ng katotohanan. Ngunit sa tulong ng Espiritu Santo, sila ay unti-unting ginabayan sa mas malalim na pagkaunawa. Sa unang pagbasa, nakikita natin si San Pablo na nangangaral sa Areopago, sa Atenas, na kung saan sinikap niyang ipaliwanag ang pananampalataya sa Diyos sa konteksto ng kanilang kultura at paniniwala. Ginamit niya ang kanilang altar sa isang di kilalang Diyos bilang daan upang ipakilala ang tunay na Diyos na lumikha ng lahat. Halimbawa ng mga pagbabago sa panahon ngayon. Ang pagpalaganap ng social media evangelization. Tulad ni Pablo, ginamit natin ngayon ang teknolohiya upang ipahayag ang salita ng Diyos sa mas malawak na paraan. Ang paglago ng simbahan sa panahon ng krisis. Sa gitna ng mga krisis, mas maraming Katoliko ang bumabalik sa pagdarasal, sa online mass, at pagbabalik loob. Ang pagtaas ng lay participation. Marami ang mas aktibong nakikilahok bilang mga laiko sa mga BEC online, rosaries, katikismo, at outreach. Paano tayo tumugon sa simbahan at binabago ang ating mga pagkakamali? Ang pag-amin sa mga pagkukulang, tulad ng paglayo sa sakramento ng kumpisal o pagkapit sa makamundong bagay, ang pagsisisi at ang pagbabago. Magsimula sa maliit na hakbang, araw-araw na panalangin, ipagdalo sa misa, ang pagtulong sa nangangailangan, ang pagpapakumbaba, tanggapin ang aral ng simbahan kahit mahirap dahil ito'y gabay ng Espiritu Santo, ang pagpapalalim ng pananampalataya sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia at pagdalo sa mga pagninilay o seminarya. Manalangin tayo para sa kagalingan at kaligtasan. Aming Ama, Diyos ng buhay at kagalingan, itinataas namin sa iyo ang aming mahal na lingkod ng simbahan, si Obispo Sibantulo, si Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Cesar Laurio, at Padre Nathaniel Cañares. Kasama man si Manuel Senior, nasa ICU ngayon.
Pagalingin mo po sila sa kanilang karamdaman. Bigyan mo sila ng lakas, pag-asa at kagalingan. Nagmumula sa iyo. Ipagkaloob mo rin ang kagalingan ng buong sangkatauhan, lalo sa buong pamilya, sa mga nanonood at nakikinig sa iyong salita. Hipuin mo ang kanilang puso't katawan upang sila'y makabangon at makapaglingkod. Panalangin para sa mga yumao. Ipaalala rin namin ang lahat ng pumanaw, lalo na yaong aming minamahal, sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na Birheng Maria, naway makapiling nila ang liwanag ng iyong mukha. Patawarin mo po ang kanilang mga pagkukulang at tanggapin mo sila sa iyong walang hanggang kaharian. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami na makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ang ating referensya ay nagmula sa Catechism of the Catholic Church tungkol sa Espiritu Santo. Evangelii Nuntiandi ni San Pablo VI, Evangelization in the Modern World. Gawa ng mga apostol, si San Pablo sa Areopago, San Juan, ang pangako ng Espiritu ng Katotohanan, Compendium of the Social Doctrine of the Church, para sa makabagong tugon ng simbahan sa lipunan. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan natin mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!